We are the Young Guns on the Move, and welcome to Davao City! So, nandito tayo sa Malagos Farm. Ito, isa sa mga touristic destination po. Mga almost 1 hour with traffic from the main city. Ecotourism din siya. So, they do sustainable farming here. Yes, and farm to table siya. So, kakain tayo ng lunch dito kasi talagang galing sa farm Pero usually, to the table. yung main naman nila na product here is cacao. Yes, Chocolate. yung cacao. Yes, Oo. so sakto-sakto din yung weather natin ngayon, medyo umuulan. So, Kailangan ng hot chocolate mamaya. Yes, Oo. masarap. So, nag-start tayo with cacao iced tea kanina. Yun yung welcome drink nila. Kakainin natin yung mga best seller nila dito na may mga iba't ibang from chicken to pork to beef. Kakainin natin. Talagang farm to table. So, everything talagang fresh, organic. Pero, this part, so Malagos is also part of Davao City pa rin. Yes. Which means like, kahit na 1 hour away, makita rin natin na sobrang laki talaga ng city of Davao. No? So, kain tayo! Chicken to. Di ba parang hindi siya chicken? Filipino stew type siya na may tomatoes. Salad nila with basil vinaigrette. Yes. Oo. Pork Grilled belly. pork belly. Fresh lahat ng ingredients galing talaga sa farm. Ito yung beef caldereta with the Malagos cheese. So, hindi lang dito ang chocolate, meron din silang cheese. Okay, so kakatapos lang namin kumain and sobrang busog. Yeah. Sobrang sarap na pagkain. Anong favorite mo, Kong Chino? Aside from yung kape, yung caldereta. Yung caldereta, Oo, sobrang sarap. Like, sobrang lambot. At the same time, hindi ko na-expect na masarap pala ipares yung olives and also yung goat cheese, I think. Basta may cheese yun caldereta. Sobrang sarap. Naparice tuloy ako. Iba yung pagkalambot eh. Iba talaga yung kaldereta. I mean, diba, nagluluto kasi ako. It's first time ko nakatikim ng ganitong klaseng kaldereta na iba rin yung may parang sipa ng cheese. No? Parang maganda yung blend niya. Pati yung chicken, masarap siya. Parang chicken stew nga eh, na iba rin. And syempre, nagtatapos tayo with yung hot chocolate for me and yung coffee naman. Lahat galing dito. Dito talaga tinatanim yung cacao at saka yung coffee beans din. Yung robusta nila, yes. Sayang wala yung mga ibang young guns dito para diba? Mahilig kasi talaga kami din tumikim-tikim ng mga pagkain. Bukas sila darating kasi meron ng hearings ngayon, budget season. So, syempre, kailangan din magtrabaho kami. Kailangan namin din ipakita to and i-share sa inyo para dayuhin nyo ang Davao. Sa isang araw, mga ilang tayo kumakain ng lugar? Sir, kasi mura. Mura ngayon. 50 pesos per kilo. Yung 50 pesos per kilo, mura na siya ngayon. Usually, magkano ba yan pag hindi season? Abot to ng 250, ma'am. 250 per kilo. Per kilo. Oh, so, diba, Ano yan 50 per kilo na ngayon. Kasi harvest. And usually, sa ibang mga lugar, kung makikita niyo yung durian, medyo maliit yung, yung buto niya Pero ngayon, since in season naman siya, sobrang laki ng buto ngayon siya. Sobrang malasa din, sobrang dami din ng durian. So, I heard that one puto like that is equivalent to 20 eggs. Ganun ang calories. Oo, grabe yung calorie So, daw niya. High cholesterol. Ako yung durian, pang frozen siya. yes. Kasi nawawala na yung amoy. At the same time, sarap parang ice cream. Correct. Kaya dito sa Davao, merong ice cream na Yan. durian. Meron din mga yema. Mga yema. Masarap din yung yema. So maraming mga taga Manila, usually hindi sanay sa durian, kumakain ng durian na frozen. Yes, kasi hindi nila amoy Correct. masyado. Tara, kain na tayo. Tingnan mo. Okay, so, Supposed to be really creamy. super yan. Okay. Yan, malambot. So, Yeah, so, get that. Ano to, sir? Kaya magiging to, sir. Yeah. Teka. May buto ng Oo, halata naman. So yung flesh niya,
Medyo malimit. Ito doon lang. Di ba sabi nila grabe yung amoy ito? Malakas yung amoy, pero hindi mo kabaho. Sa akin naman kasi. Bakit siya matinik? O, yan ang trivia. Para hindi makain ng ibang mga ano. Mga animal. Kaya? Ang sarap. Diba? Wow, ang sarap. Masarap siya ngayon. Ito talaga yung peak season. May kasi minsan, meron mga hindi ganito katamis. Hindi ganito ka-creamy. Very dry. At iba. Nakakata dati, nakakatakot yung amoy. Mas nakakatakot yung tipo sa calories pala. Hindi naman siya maba. Malakas yung amoy, pero hindi siya mabaho. Very sweet, very creamy. Tama sila. Sarap. So, sila naman, mas gusto nila ang mga yema naman. Candy version. Candy version. Ayan. Here. Right. So, ito na yung malamig. Bigyan mo. Ito yung frozen. Sige talaga. Lagay yun. Ako kasi may history ako. Yung daddy ko dito, naging judge sa Circuit Criminal Court noong 70s. 3 taon siya dito, kaya kilala niya lahat ng mga tao. At kagaya ng daddy mo, kaibigan ng daddy ko. Dahil siya po yung judge. So, nung nag-uwi siya ng durian, naku, bahong-baho kami nung bata. Oo, nung bata ayaw ko siya kasi mabaho. Pero once you acquire the taste, nako, it's one of the best. So, nag-enjoy pa kayo? Yes! Okay, syempre, hindi nagtatapos ang ating pagkain. Kasi mas marami tayong kakainin dito sa Davao. Maraming mga pagkain dito. At sobrang known ng tuna. So, pupunta tayo sa Marina Tuna para kumain ng iba't ibang klase, mga ways ng pagluto ng tuna. Tara! Okay, so nandito naman tayo sa Marina Tuna dito sa may Rogen Inn sa Davao City. And ito is actually one of the many establishments din na nagsispecialize ng tuna. Kasi dito naman sa Davao City, it's very close din to the Tuna Highway dito sa Southern Philippines. So that's why marami-raming mga establishments dito sa Davao City na nagbibili at nagbebenta din ng tuna. Now here, we will experience also yung mga ibang klaseng pagluluto ng tuna. So tara, kain muna tayo. Nagugutom na rin kami eh. Let's go! Nandito na tayo sa Marina Tuna and obviously marami tayong mga tuna. Pero hindi lang tuna ipapakainin natin kasi syempre baka magsawa naman sila. Pero may mga iba't ibang ways to cook tuna. Ito yung pinaka-famous na pagluto ng tuna kasi diba ang laki-laki ng tuna. Tuna panga, so jaw. Ginigrill yan usually. Meron din ito, tuna belly naman to na tinola. So, yung tinola soup, tuna belly. And then, meron tayong seafood, chop suey, gambas, kare-kare, and stuffed squid. So, kita nyo naman dito, syempre, maraming mga seafood. And gutom na kami, so kakain muna kami and then kita-kita tayo later. Magdadasal din muna kami. Alright. God, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you, Father God, for this blessing, and especially for the food that you prepared for us. Maraming salamat sa iyo, Diyos. At maganda po yung araw at maganda po pinakita ng ating gobyerno. By the way, hindi pa nakita kanina. Pero meron din tayong kilawin. Ngayong pag-abot sa Cagayan de Oro, the city of golden friendship. Kain muna tayo dito sa isa sa mga famous na restaurants in Cagayan de Oro, Cocina Higa. So ito yung chicken sorol. Parang gata. Tapos
chicken na organic, yung Bisaya. Yan yung tawag namin na Sayang manok. Bisayang manok. Ito yung So, pero ito pansit. from Kabigin daw to, no? Oh, from Camiguin. Oo. Ito yung pansit de cocina. Yan ata yung specialty nila dito. Oh, parang may pares yan na yung sikat ngayon, yung beef pares. Okay. Oo. And then, ito beef randang. Ito, alam ko niyo na to. Oh. Ito sa amin to eh, beef rendang eh. Tapos, sinigang na hipon. Tapos, medyo Salad, medyo modern na to. modern na. Oo, medyo modern na to. tuna flakes. Okay. Tuna flakes salad. Tapos, And then, chicken barbecue. pero ang tanong ko is, paano natin to mauubos tayo lang dalawa? Kaya natin to. Kaya natin to? Ako bahala dito. Ikaw bahala to. Gutom na. Okay, sige. Let's eat. So it's lunchtime na. I-check natin sa isa sa mga popular restaurants dito sa Marawi City, lalo din yung ang the Farm Grill, no? Of course, 100% certified na halal yung mga pagkain nila. Tingnan natin kung ano yung magagandang cuisine nila, ano yung mga magagandang pagkain nila. So tara na! Okay, so nakita naman natin yung mga sinaserve nila mga pagkain dito, no? Lahat po ito halal. Halal po itong lahat ng pagkain dito. Of course, these are all local cuisine. Maranao po yung cuisine na ito. Starting from this dish, ito po ay tilapia na inihaw at nilagyan ng gata na sabaw. Inaluban, ang tawag po dito, inaluban tilapia. Ito po, of course, yung famous na randang. No? Ito po ay randang, beef randang. Then I guess this one also is beef randang. Ito po yung pisawawan badak. Ibig sabihin, yung nangka sa Tagalog, no? It's a jackfruit, tapos hinaluan po yan ng salted na fish, no? Yung tuyo. Tapos nilalagyan po ng sabaw. Mostly makikita mo, mapapansin nyo, white rice, kuning. Kasi ang yellow po sa Maranao is, it symbolizes royalty, no? And then, pag mga special occasion, talagang nilalagyan ng yellow, no? Yung turmeric para magkaroon ng yellow color. Ito po yung tawag po namin dito is bakas, no? Yung bakas po is yung charcoal grilled na tuna. No? And then, of course, nilalagyan naman ng turmeric at sabaw. And this one, shrimp, yung ito po yung tinatawag nating piyaparan, udang. Udang is shrimp sa amin, piyaparan. And piyaparan is more of yung coconut grate. And then nilalagyan ng turmeric pag magkulay yellow po. The same here, this is tuna, char-grilled, char-grilled na tuna, and then nilalagyan po ng sabaw na may halong turmeric. Ito po tas ito, of course, yung pinaka-famous po ng cuisine, Maranao cuisine is yung Bindialukan. Minsan sinasabi nilang piyaparan na manok. These are native na manok, tapos nilalagyan po ng coconut grate, tapos hinahaluan din po ng turmeric pag magkaroon po siya ng kulay na yellow. So ito po, all of these are all halal food. So kain na po tayo. So only in Farm Grill, dito po sa Marawi City, pinagmamalaki po namin ito na restaurant because you get to eat authentic Maranao cuisine. Tsaka ang young guns, kung may panahon kayo bumisita ng Marawi, dito namin kayo dadalhin dito sa Farm Grill. At si Chef Ansari na ang bahala sa atin.
the Young Guns on the Move, and welcome to Tacloban City. Good morning. Okay, welcome to Yolanda. Yolanda talaga ang pangalan ng restaurant way before, probably 10 years before the typhoon. So people come here normally for breakfast, for brunch. So part ng routine nila na kumain dito. People discovered that they serve breakfast as early as 6 or nakit mo yung back diretso kain. Dala mo yung isda, sariwang-sariwa. Yan talaga, yan yung original na pagdaong. Almusal nila dito, ito. Ganito yung almusal. Pero kayo yung tanong ko, so kung ito almusal, may tanghalian pa ba? May tanghalian pa. May tanghalian. May merienda ba ka dapat? Pare, mag-alas 8 na. Okay, kumain muna tayo. Hi, good evening. Sarap ng pagkain. Wow. Hindi pa ako nakakain ng ganito. Oo nga eh. Mukhang curious ako dito. Ano kayang klaseng gulay? Mukhang seafood nga. Oo, sabaw. Sarap. Bago to. Pare. Kaya na? Okay. That's it. Tuwing alas 8 lang to. Ha? Tuwing alas 8 lang, pare. Pang dinner. Hindi kasi 8 yung Ay. Sorry. Pampulutan to eh. For sure, favorite ni Kong Kid to. Kaya naman pala, maraming tao dito sa 8. Nagmamalaki rin talaga nila. For me, yung masarap talaga dito, medyo Bicolano, pero ito yung gata ulit with kangkong. Sarap. Welcome to Young Guns on the Move, Isabela. Ito po talaga yung first stop ng mga taong dumadayo sa amin dahil talagang napakasikat ng kanilang goto, ng sirkele, palabok nila at yung napakasarap nilang puto. Kaya ito po, matitikman natin ngayong umagang ito ang kanilang famous dishes dito sa Aling Lorenz. Ang unang pwesto nyo talaga 1970s pa, di ba? Nilipat nyo lang dito noong 1980s na. 1970s sa Bulacan. Bulacan, tama. 1985 po. Dito na sa Kawayan. Kawayan. O, kaya your recipes 1970s pa Yung recipes po, 1970s. Oh. Kong Rog, welcome to Kawayan City, Isabela. Thank you for being here. Thank you for being. Order yung kailangan mo sequence sa Kelly nila, goto, yung palabok, tokmat, mami, lahat, pati puto na lahat. Masarap yan.
Pero ang ganda Siyempre, talaga. on your flight to Isabela. On the way Ano din yun? talaga. Nagulat ako all this time. Alam ko, Cagayan Valley. They keep saying Valley. Pero Valley talaga. Valley talaga. Isabela is actually the center talaga of the valley. Kaya makikita mo, dito sa Isabela talaga flat. Ang laki pala ng Isabela. What I used to think was Cagayan. Part of Isabela na pala. Yeah. Sobrang laki ng central location. Actually, Isabela is the second largest province in the country, next to Palawan. Yeah. So Kawayan is the airport that's been there since way back. So yun talagang central airport. And saka, it's ideal kasi center talaga ng province din, itong city of Kawayan. Okay. Talagang gitna ng province. Your district is Kawayan. Yes, Kawayan. And the surrounding Malaysia. Ito si Takati, siya yung owner sa Aling Luring. Saka ito naman yung famous goto din nila. And Tita, kailangan natin tikman yung palabok nyo. Masarap din yung palabok nyo. Kamusta naman yung first meal in Kawayan City? Solid. Parang nakikita ko rin yung sinasabi mo na food trip talaga sa Isabela. Masarap talaga. Ang maganda talaga dito kay Aling Luring, no? Yeah. Yung Aling kita Luring. namin menu, konti lang. Pero kaya pala, specialty talaga. Yeah. Kasi nakakaiba. Nagusto ko talaga itong sekel. Serkele. 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 So parang hybrid siya ng dinuguan and papaitan. Pero mas parang papaitan siya. Oo. So masarap yung puto. But for some reason talagang gusto ko yung okoy. Yung okoy, di ba? Masarap yung okoy. Kalabasa. yun, Okoy na kalabasa. Kasi usually, di ba, okoy nalo ng hipon. Pero Yeah. dito, pure vegetables lang yung ginagamit nila na kalabasa. Kaya sarap. no? Pure veggies pala yun. Masarap. Crispy. Sa- And food. Saka, Kong Rodzato, all their meals here ranges from about 50 to 85 pesos, I think. Kaya very affordable yung meals nila. Yung mga lumpia nila, 20 pesos, ganyan. So, it's very affordable yung kanilang mga meals pa rin dito. Kaya, mabubusog ka talaga. Di ba? Sulit talaga eh. Hindi tayo gutom, no? Hindi tayo gutom. Gawa naman tayo ng tupig or ito yung local delicacy namin dito sa Etxage. Kasama natin yung ibang members ng Mega Women para makita mo kung paano ito ginagawa. Saka matikman mo na rin, Rog. Tingnan natin yung first-hand livelihood at mabusog ulit. Ito po, anong malakit na suman? Anong style ng suman nito? Kwan po sir, ito. May gata ng nyug, Oo. may latik, may sesame seed. Ito kasi steam version, ang tupig ihaw eh. Parang giniling. Parang giniling po yun. Giniling siya na buko. Giniling na kanin, tapos may mga buko. Dahil ito na. ang daming production din ng kanin dito sa amin. Siyempre, mga delicacy, mga Different dessert namin, ways. gawa rin sa kanin. Mainit talaga. So, ang galing na makeshift na Oo nga eh. grill, di ba? Lata ng oil. Buko po Tapos siya. giniling na kanin, parang rice flour siya. Ito, bagong luto, sakto mainit. Okay, sige. So ito na yung luto na. Ito. Sakto masarap to pag bagong luto. Bagong bago, ang init. Papasokan ito ah. Kumakain dito. Oh, Yan po yung classic namin. klasiko. Oh, ako na, nagkakaroon na rin ng mga tupig making, di ba? Na iba-ibang klase. Nalagyan nila ng tsokolate. May mga ibang variation na, may cheese. Langka, pina. So ang classic, ito na po yung sinasabi ni Kong Inom. Buko lang and rice. Tapos yung iba, meron ng kakao, cheese. Ng kakao, nalagyan nila ng keso. Ito po, lahat po ito classic. Classic lahat. Buti naman. Kasi busog na. Hindi na kayo makatikim ng lahat.
Good evening po. So bali po sir, yung first course natin is the soup, lapu-lapu with cocido sa buko, which is yung ginamit namin is yung sabaw ng buko, then calamansi. So bali siya po yung pampaasim namin. Our next course po is the authentic adobo sa asin. Bali nung mga panahon, wala pa po kaming mga freezer, mga ref. Wala siyang soy sauce, vinegar. Okay. Then garlic. Ito naman po, sir, is yung tinutungan na manok. So yung gata, hindi lang siya gata na ordinaryong sinunog muna namin bago siya ginata. Then the picadillong isda, puro gata. Yung chicken with papaya. So ito naman po sir is yung ginataang santol. Opo. Then this one is Bicol Express. Hindi siya yung ordinaryong Bicol Express na common na makikita natin sa baba. Ang ginawa namin is yung lechon kawali para maging crispy. Ito naman po sir is yung langka with gata with crabs and shrimp. Course po sir, for the main course is yung pagi, ginatang pagi. Ang tawag dito sa amin is kinunot na pagi with malunggay. Yung panghimagas, ang leche plantaron with with house homemade sauce. Ako lang, gawa lang nila dito. Parang tanong ko, Conjil, parang wala tayo masyadong dessert. Mga rice cake lang. No? Rice cake. Yeah. Alam, di naman to. Kami, puro lumpia to eh. Lumpia nga. Masarap ah. Yan ang dessert natin talaga. Yan talaga. Hello mga ka-YG, welcome to the City of Bacoor. Nanay ko, ako, si Lolo, si Ina. Yan, nandito kami kumakain ng halo-halo. So itong halo-halo talaga dito sa Digman, no, napaka-historical pagdating sa Bacoor. And may mga kaibigan ako din na pagka sinabi mong Bacoor, halo-halo ka agad yung tatandaan nila, yung Digman halo-halo. Tayo ngayon sa Ilustrado para tikman ang masarap na pagkain dito mismo sa Intramuros. Gutom ka na ba, Kong Jill? Gutom na. Excited ako kumain. Kung Ernix, ano bang pwedeng makain dito? At ano ba mga masarap na recipe? Halika, silipin natin sa loob at surprise yan para sa inyo lahat. Alright. Kong Jill, finally, nandito tayo ngayon sa Ilustrado. Makakakain na tayo after 2 days of long shooting dito sa lungsod ng Maynila. At masarap ang pagkain dito, Filipino-Spanish cuisine. Yes, finally, at we can take our lunch already.
At Excited ka na, gutom na tayo. pero sulit na sulit, no? Because after a whole day of shooting, andito na tayo sa pinaka-favorite part of our day, which is kainan. O, done na tayo for lunch? Busog na naman? O Kong Jill, ano bang experience mo dito sa Ilustrado? Ang sarap ng pagkain. It's a combination of Filipino food and Western food. Ang sarap. Tinikman ko na lahat. Talagang definitely babalik at babalik tayo dito sa Ilustrado. So, thank you for having a good lunch and at least na-energize na naman kami, no? Because of this very delicious food. Medyo naparami lang yung order natin. Oo nga. Hindi naubos, pero para kang nasa Spain. Tama. At again, maraming salamat sa Ilustrado na napakain nyo kami ng masarap na pagkain. Filipino, Spanish cuisine. Po, nandito po tayo ngayon sa Lechon Capital ng Pilipinas sa La Loma, Quezon City. Ito nga po, masarap tingnan ng mga lechon, so medyo nagugutom na kami. And inside, makakasama po natin ang siyang may-ari naman ng itong restaurant na to, Ping Ping's Lechon, one of the known restaurants here para sa ating masasarap na Filipino food and of course, ang specialty nila na lechon. Ayan, kasama na po natin si Kap Maka. Siya din po may-ari, of course, ang ating kapitan dito sa La Loma. Yun po. Of course, dito sa pagkakaalam ng mga ibang tao, meron tayong Cebu lechon na masarap din, mga iba't ibang lechon. But rest assured, if you're in the city, this is one of the go-to places kung gusto nyo talaga ng masarap na lechon. And rest assured, ito po ang go-to ko din na lechon. Alam ni Kap yan, pure delivery lang kami. So yes, please, if you're free and you're around the area, not only in Ping Ping's, of course, sa lahat din po ng lechon nandito, iisa silang pamilya, supported of course as always. And yun po, sana po makadalaw kayo dito sa La Loma. Dahil po gutom na kami, tara po, samahan nyo na po kami ni Kagawad Alice, Kagawad Cesar, of course, Kap Maka. Maraming salamat po. Walala. Naman tayo ngayon sa isa sa pinakamasarap na restaurants sa Maginhawa, owned by the president of the Food Association or Restaurant Associations ng Maginhawa Street na emerging industry ngayon. Wala pong iba, kasama natin si Jules Giang ng Urban Chic. Salamat po for having us. Good PM, ano to? Good PM po. Pwede ba mamaya na tayo magkwentuhan kumain? Sige po. Wala lang. Ngayon, maraming mga industries dito, restaurateurs na nagsisimula pa lang. If you go to Maginhawa, merong mga veteranong restaurant, merong mga bagong-bago, merong mga nagpo-proof of concept pa lang. As an 11-year entrepreneur and restaurateur dito, ano naman yung advice na mabibigay mo sa mga nagsisimula pa lang dito sa Maginhawa? Siyempre, unang-una, pasensya, diba, na hindi naman agad-agad na maraming tao agad yung pupunta. Pero dito po nakakatulong pong yung MFC, yung Maginhawa Food Community. Kasi tinutulungan namin ma-market yung mga bagong brands dito sa Maginhawa. Kasi gusto nga namin na mas maging enticing na mag-invest yung mga businessmen dito sa Maginhawa. For small brands, kasi diba po doon sa resolution, sa ordinance ng QC,
bawal yung mga big brands, which is also good for na mag-thrive yung mga SM, small and medium enterprises natin. So yun po, tulungan po talaga kami dito. Actually, may batas kami tinutulak ngayon dyan na nila Speaker Martin Romualdez para sa mga small and medium enterprises na kapag bago pa lang ang isang negosyante, dapat lang hindi naman ganun kalaki yung mga requirements niya for compliance, hindi ganun kalaki yung mga taxes na kailangan niyang bayaran. Parang isang sanggol na hayaan mo munang lumaki at makabuelo. Para pagdating ng panahon, mas malaki naman yung maibabalik sa'yo, di ba? Dahil successful na yung negosyo niya. So part yan sa amin sa 19th Congress na supportado rin ng Young Guns na ginagawa natin. We want to support our local and new entrepreneurs. And ang Maginhawa ang isa sa mga perfect examples kasi this is a thriving community of restaurateurs and businessmen. So I hope makatulong yon yung batas na ginagawa natin para sa inyo. Hindi pa ganun kalaki yung discount kasi from 8% magiging 5 pa lang. Pero in the future gagawin natin na mas malaki yan para lalo pang masuportahan yung ating mga young entrepreneurs katulad ng Young Guns na 19th Congress. Pwede pala kaming parang branch ninyo agad kung mga young Kung maglagay ka ng branch sa Congress, maraming kakain yan. Sure ako. Sige po. Okay. So thank you very much po and congratulations for 11 years. 11 years. And for being the president of the Maginhawa food community. Sana marami pa kayong matulungan na negosyante. Yes po. With your help din of course. Maraming salamat po for visiting us. Thank you. Kain na tayo? Kain na po. Okay, let's go! Napakasarap, pati yung garlic niya solid na solid, no? Tapos ang lutong nung butter niya, ako, mahilig po ako sa malutong, tita eh. Kaya napakasarap ng wings ninyo. Unang agad pa lang po, parang nagmukbang na ako dito. Okay. May tinatago silang ingredient dito, may aftertaste na masarap. Nachos na may gulay, na ngayon ko lang nakita, nachos pala pwedeng may gulay. Nachorific. Niimbitahan po namin kayong lahat na i-explore ang napakasarap na mga restaurants dito po sa Maginhawa Street, Quezon City. We encourage you and we invite you to experience the Quezon City Rising Food Hub dito sa Maginhawa. Maraming salamat po. Young Guns on the move. Solid tayo. Tuwing alas 8 lang pa. Pang-dinner. Hindi kasi 8. Sorry. Welcome to Albay! Guys, nag-enjoy ba kayo? Dali. Yun po. Dali nakalimutan. Baya, mahaba eh. Haba. Young Guns on the move. Wish us on the Ano na nangyari, but kung okay yung turnout ng chocolate natin. Hoy, parang na-hyper na siya. Excited na sa chocolate niya. Ano ba kami sa mahal? Tingnan natin kung ano meron. Excited na? Guys?